California dreaming about you. Hey guys, welcome sa isa na namang video tutorial about online. So it's me again, James Latif, and welcome to my channel. So ngayon ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-open ng BDO online banking sa Pilipinas while you are here in Middle East or you are in abroad. So ako kasi hindi ako nakapag-open account or hindi ako nakapag open ng online banking sa Pilipinas. So kumuha ako ng or may dati na akong video account but hindi siya naka-register sa online banking. So tinry kong i-register siya through online banking. So nakapasok ako or naka-register ako. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano kayo o-open ng online banking account sa BDO while you are here in abroad or in the Middle East. So ginawa ko ang video na to para ma-help ko yung mga kababayan ko, mga OFW na minsan nagpapadala sila sa kanilang mga savings account ngunit nahihirapan sila i-monitor kung magkano na ba or nahihirapan silang i-inquire yung kanilang money sa kanilang account. So ito po yung pinaka-easy na paraan para ma-monitor natin yung ating savings. So napaka-helpful po ito dahil dati po humuhulog ako sa aking account but hindi ko alam or hindi ko nakikita kung magkano na, although nire-record ko siya, pero mas okay pa rin yung nakikita mo in actual. Dahil dati may nakita kong news na isang babae humuhulog sa kanyang account sa Pilipinas. Isa siyang OFW kagaya natin. So unfortunately, pag uwi niya sa Pilipinas, ang akala niya hinuhulugan niya yung account niya. Ngunit pag uwi niya, gusto niyang i-withdraw or gusto niyang tingnan yung kanyang pera, hindi na natin i-mention yung bank niya. Nakalimutan ko rin kung ano yung bank niya. Basta nasa Pilipinas. So tinry na yung kunin yung pera niya na pinaghirapan niya in about 2 years or more, and then nang sinabi ng bangko sa kanya wala siyang pera. May mga resibo siya pero yung account niya, yung actual na account niya, walang pera. So yun yung inaano natin, yun inaagapan natin na mangyari sa atin dahil napakahirap maging OFW. Tapos pag uwi mo yung pera mo mawawala lang ng parang bula. So napakasakit, napakahirap. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-open ng BDO online banking. So first, go tayo sa kanilang website. Provide ko yung kanilang website link sa description below. So ito, medyo mahina yung aking internet. So as usual, mag-open tayo ng music background. Sana hindi maka-disturb sa inyong pakikinig. Okay, now pag
na-click nyo yung link, ito yung lilitaw. So, hanapin nyo dito sa baba ang ito. Pwede rin to, not yet enrolled, enroll now. So, pwede kayo mag-enroll dyan, pwede nyo click nyan, or dito, not yet enroll, enroll now. So, click nyo yan. After nyo ma-click, ito yung lilitaw. So, ito yung terms and condition nila. So, i-check nyo lang ito. And then, submit nyo. After nyo ma-submit, for demonstration, click natin itong submit. Now, pag na-click nyo yung submit, ito na po yung lilitaw. So, kung may existing video account na kayo, so click niyo yung inyong account, kung ito ba ay credit card or deposit account. So kung kayo ay savings, so click nyo itong deposit account, or take note, ito po pala, sorry, dito sa baba, click nyo itong outside in the Philippines, dahil nasa abroad po tayo. So click nyo yan. After that, the same thing, click natin yung deposit account, and then kung nasaan man kayo naroroon na bansa, search nyo dito. For example, like me, I'm here in Riyadh. So automatic na lalabas to, and then ito-type nyo yung inyong location or country, kung saan man kayo naroroon. So ito, Riyadh, Saudi Arabia, click nyo lang. And then, click nyo yung oras, kung ano ba yung bakanting oras nyo. Kasi, kapag natapos na to, and then masubmit na natin itong form, meron tayong marireceive na isang anong tawag doon ito, papakita ko sa inyo yung sample. Reference number. So ito po yung reference number, ito po. So yung reference number na yan, parang yun yung magiging root ng inyong account, online account sa BDO. So magpo-provide kayo ng phone number, and then itong time na to na nakikita nyo, ito yung time na free kayo, dahil kapag na-receive na ng bank, ng office, ng BDO, ay automatic na tatawagan kayo sa time na pinrovide nyo, kung saan ikaw ay bakante sa inyong kinalalagyan, or wala kayong work sa inyong lugar or sa inyong country. So ito po yung napakahalagang time. So kung free kayo about mga 1 or 2 PM, so tatawagan nila kayo dyan kung yun ang pinrovide nyo dito. Okay? So next, ilalagay nyo yung inyong account number. Pangalawa, kung ito ba ay savings USD, but kung kayo po ay savings, kagaya ko, click nyo yung savings, and then magpo-provide kayo dito ng inyong nickname. So parang yun yung magiging username ninyo. So kailangan pong matandaan nyo yun, or take note nyo, sulat nyo, para hindi mawala. And then gagawa po kayo ng inyong user ID pang login sa inyong online account. So kailangan po i-take note nyo din yan, sulat nyo, at saka yung password, dahil baka, although pwede nyo namang i-request na mag-change kayo ng password, but
minsan may hirap pa yon. So, kailangan talaga matandaan nyo yung inyong password. Next, yung inyong mobile number, and napaka-importante po yung email natin, yung Gmail. So, kailangan po talaga yung Gmail natin. So, huwag nyo pong kalimutan yung take note nyo yung mga Gmail ninyo. So, kailangan yung password nyo, alam nyo rin. Okay? So, next, ito po yung parang second or third party password natin. So, pipili po kayo dito sa mga tanong, and then yung answer nito, ito po yung magiging third party password ninyo. Kailangan i-take note nyo rin po ito, dahil in case po na makalimutan yung password dito sa inyong username, so may option po kayo na pwedeng i-click doon sa online login na ito, challenge question. So, magiging yun yung password ninyo kung matatandaan nyo. So, kaya nga po kailangan natin pong take note itong challenge question. So, kailangan nating i-take note yun para kahit malos yung ating password, so maka-login din tayo using this third party password third party password challenge question. Okay? So, dalawa po yan. Then, pangalawa, i-type lang po natin itong nakikita natin dito para ma-click lang, ma-proof lang natin na tayo ay hindi computer. Tayo ay human. And then, ito, kailangan natin, depende sa kung sa inyo na panood itong video sa YouTube, sa Google, sa Facebook, sa inyo na kita kung paano mag-open ng online. Then after that, i-click po natin itong submit. And then, ito po yung lilitaw. Parang ganito po yung lilitaw. So, magkakaiba po to. So, ito po ay akin. So, yung reference number. So, kung kaya nyong screenshot or i-picture, at least makakuha kayo ng copy. So, kung meron kayong printer, pwede nyo i-print. Then, itago nyo in case. Then, ngayon, done na po yung process ng inyong pag-open ng online banking. So, maghihintay lang po kayo ng tawag sa kanila. So, ito po yung napaka-importante, itong time. So, kailangan bakante po kayo sa oras na yan. Siguro, mga 10 days or 1 week. Or depende sa pag-receive nila nung inyong ipapadalang requirements. Ito po yung pinaka-importante dito. So, magpo-provide po tayo ng ating mga documents. So, pwedeng mga 2-3 requirements or 4. Unang-una, kung may ID kayo, i-print nyo, i-picture nyo, screenshot nyo. Pangalawa, yung passport. First, ID. Second, passport. Third, ito po, kailangan po ito. So, may expiration po ito, I think mga 25 or 45 days. Kailangan ma-send nyo po ito sa kanilang email. So, pinadala ko po itong akin sa Batha, sa LBC. Nagpa-LBC po ako. So, ito po yung mga requirements. ID, passport, yung video enrollment paper ito, and yung inyong photocopy ATM card. So, importante din po yun. So, kailangan match po yun. Okay? So, pag naipadala na po nyo yan, na i-email nyo po yan, I mean, na ipa-send nyo yan through LBC or any carrier.
So, after nilang ma-receive yun, mga 5 days after that, tatawagan kayo ng video representative nila. And then, may mga itatanong silang mga question sa'yo na di naman gaanong gusto lang nilang i-check kung saang branch ka, kung anong kung saang lugar ka sa Pilipinas. And then yun po. So ito po yung napaka-importante dito, yung time. So kailangan free po kayo dyan and wala kayong work and para matawagan kayo ng video. After that, magbibigay sila ng instruction sa inyo kung paano kayo makakapag open o mag-login sa inyong online banking account. So, ganoon lang po, napaka-simple lang po. And after nyong makapag-open ng online banking account sa video, napakadali na lang pong i-monitor natin yung ating mga savings, yung ating pera sa ating bangko. So, kahit every month, after nyong padalhan yung inyong video account, yung savings, 2 days, darating na yung pera, and then, i-open yung inyong online banking sa video, then makikita ninyo yung pera niyo na nandun na, dumating na. So, pwede nyo pong screenshot hanggang sa pag-uwi nyo. So, kung may mga problema man, pwede nyo ipakita yung inyong screenshot sa video office na meron kayong online banking at nakikita nyo yung pera nyo. So, wala silang dahilan para tayo ay maloko. So, hindi nila tayo pwedeng lokohin dahil meron tayong mga evidence. Okay? So, sana po nakatulong itong aking video tutorial sa inyo. So, sana naintindihan nyo. Or kung hindi man klaro, mag-provide lang kayo ng comment sa video na to sa baba. Then, click nyo lang yung link ng kanilang website sa description sa baba. So kung may hindi man kayo naintindihan dahil medyo nabubulol ako, hindi rin kasi ako gaanong marunong magtagalog, so English, so pagpasensyahan nyo na lang. So maraming salamat sa panonood and sana naka-help tong aking video tutorial sa inyo, and maraming salamat sa panonood.